speaker. Thank you very much po for accepting the challenge. And ayan, mamaya po, prayer for children. Dalhin po natin ang ating mga anak. Every second Sunday of the month po ang ating prayer for the children. And sa ating pong mga gaganap, sa susunod na linggo, February 15, 2026, opening prayer, Brother Darlo, and giving exhorter po, Brother Buboy. Prayer of repentance po, next Sunday po, every third Sunday of the month. Thank you very much po, and God bless us all po. At wina-welcome po natin ang ating tagapagsalita sa umagang ito. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating Pastora Nancy Villavert. So isang mapagpalang umaga po. Sabi mo sa katabi mo, mapalad ka dahil narito ka ngayong umaga. Mararanasan mo ang pagpapala ng Diyos. Amen. Sige nga po, palakpakan po natin ating Panginoon. Okay, so nasa second Sunday po tayo ng ating series about, yung pong sa Exodus. So, chapter 2 po tayo ngayon. So, hindi na po natin babasahin yung buong chapter kasi hanggang 25 po siya. No, baka mamaya pagkatapos po nun, umuwi na kayo sa haba. So, naka-flash naman po siya sa PowerPoint, kaya doon ko na lang po siya inilagay. So, karaniwan po sa atin, kapag nagkukwento tayo tungkol sa buhay natin, akala natin tayo yung bida. Diba? Kaya kailangan ipaalala sa atin na ang kwento ng buhay natin ay kwento ng kung sino ang Diyos at kung ano ang ginagawa niya sa buhay natin. Agree ba kayo doon? So our life story is God's story. Kaya it's all about God. So kung sino siya, kung paano siya nagpapakilala sa atin at sa ibang tao. Kaya as we journey sa Exodus as a church, dapat palaging ipaalala sa atin na this is God's story. At dahil ang Diyos natin at ang Diyos ng Israel ay isa, this is not just the story of Israel as God's people, ito din po ay our story as the people of Christ. At kapag matuto tayong basahin ang biblical story na may ganoong pong perspective, kahit na ang mga events dito ay nangyari more than 3,500 years na ang nakakaraan, makikita po talaga natin na sobrang relevant ito sa buhay po natin ngayon. Sa pinag-aralan natin sa Exodus chapter 1 last week, nakita po natin kung paano pinarami ng Diyos ang mga Israelita sa Egypt. They became fruitful and multiplied. Paulit-ulit po yan, 3 beses sa verse 7, verse 12, and verse 20. So kahit konti lang sila nung simula, kahit naapihin sila, kahit naalipinin sila, kahit napahirapan sila, kahit na gumawa ng paraan ang King of Egypt, na ipapatay mga bagong silang na lalaki, walang makakapigil sa plano ng Diyos sa kanyang bayan. Tutuparin niya yung layunin kung bakit nilikha niya ang tao. Tutuparin niya kung ano ang pinangako niya kay Abraham. Ang plano niya po ang masusunod, hindi ang plano ng tao, hindi ang plano mo, at lalong hindi ang plano ko. Amen po? Oo, may problema. May ginagawa ang Diyos para i-bless sila. May sufferings, pero merong pagkilos ang Diyos. Pero kung tayo ang magpaplano, siyempre, meron tayong magagandang mga plano sa buhay natin. Yung wala na sanang mga ganyang sufferings, pero iba po ang plano ng Diyos. God ordained in His sovereignty and in His wisdom na dumaan tayo sa mga paghihirap, even severe afflictions to accomplish yung kanya pong magandang o mabuting layunin sa ating pong mga buhay. Although hindi po madali ang proseso, hindi rin mabilis, it may take a lot of time, mga kapatid. Sa Israel nga, 430 years sa Egypt, bago sila magkaroon ng freedom, bago maging maayos ang lahat. Maaring maging mas magulo, mas mahirap, mas masaklap pa ang maranasan natin. Pero, tanong, ibig sabihin ba nun na mabagal ang Diyos? Na mahina ang Diyos?
Na wala ng kontrol ang Diyos? Na pwedeng pumalpak ang plano ng Diyos? Siyempre, alam naman natin ang sagot dyan. Sa isip natin. Pero sa puso natin, merong mga tanong at pagdududa pa rin. So ano ang ending ng story sa chapter 1? Nabigo ang Pharaoh sa plano niya kasi itong mga midwives hindi sumunod sa kanya. Para tuloy siyang powerless. And by the way, he's also nameless sa story. So sa buong Exodus, wala man lang pinangalanan na hari ng Egypt. Buti pa nga yung mga insignificant ang mga midwives na ito, may pangalan, di ba? But of course, gusto pa rin ng haring ito na i-assert yung power niya para ipakilala ang sarili niya, hindi siya patatalo. Kaya iniutos na niya sa lahat ng mga Egyptians, all his people, sa chapter 1, verse 22, lahat ng mga ipapanganak na lalaki ng mga Hebreyo ay itatapon nyo sa ilog Nilo. So kung Christian ka sa ibang bansa na sobrang persecuted ng gobyerno ng mga Christians, siguro masusolusyonan yun kung magbabago na ang gobyerno. Kung nasa Germany ka, na panahon ni Hitler, kung i-assassinate sana assassinate si Hitler para matapos ng sufferings sa mga Jewish people sa kanyang mga kamay. O kung yung asawa mo na nagpapahirap sa damdamin mo ay magbabago na, o kung hindi man ay kuhanin na ni Lord, no, siguro magiging okay ka na. No? O yung mga financial problems mo, kung magiging okay lang sana ang ekonomiya, o magkakaroon ng bagong trabaho ang asawa mo, magiging okay na siguro. Kung mamamatay na sana itong hari ng Ehipto, hihinto siguro yung paghihirap ng mga Israelita. Pero tingnan po natin yung bandang dulo ng chapter 2. Sabi na sa 23, pagkalipas ng maraming taon, namatay ang hari ng Ehipto. Pero patuloy pa rin ang paghihirap ng mga Israelita sa kanilang pagkailipin. Ano ang punto? Hindi pala ang kamatayan ng hari ang solusyon. Diba? Kundi ang pagsilang at pagdating ng isang tagapagligtas. Ang tema po natin pinag-uusapan ngayon ay nasaan ang tagapagligtas. Kaya mula po sa verse 1 hanggang sa verse 22 ng chapter 2 ay nakafocus kay Moises, ang pinaka-prominenteng human character sa Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So dumating ang tagapagligtas, the deliverer of God's people. At habang pinapakinggan natin ang mga nangyayari sa kwento pong ito, we cannot help but remember kung paanong ito ay tungkol kay Christ. Because Moses is not our Savior. And ultimately, he is also not the Savior of Israel. Jesus is considered worthy of more glory than Moses. Sabi nga po sa Hebrew 3:3. So as we listen to this story, we focus yung ating po mga minds and hearts on Christ our Savior. Ito yung contextual reading po ng story po ng Diyos. No, Christological din kasi we look forward sa darating na pagliligtas ng Diyos through Jesus, hindi po sa ibang tao. Amen po? Ako pa po nagsishare ko sinasabi, walang pare, walang pastor na makapagliligtas sa tao, maliban sa pangalan ni Jesus na nasulat sa Biblia. Yun po lagi sinasabi ko. Kasi pagtatalunan naman yan yung nakasanayan na pananampalataya, na paniniwala na relihiyon eh. Na dito na ako nagkaisip, dito na rin ako tatanda. Diba? So si Moises, anino lang, pattern lang, small s, savior lang. Yung kanyang buhay, yung kanyang character, his works point to Jesus. So tingnan po natin ngayon kung paano. Pero bago po yon, pwede po ba, kahit di na po kayo tumayo, tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na dakila, purihin ka sa umagang ito. Maraming po salamat sa iyong kabutihan, sa iyong dakilang pag-ibig, at sa panibagong buhay at kalakasan na pinagkaloob mo sa amin, O God, sa umagang ito. Kaya kami ngayon ay naririto. Ama, dalayan ko na patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. Patuloy niyo pong musa ng aming mga espiritual na pangunawa, paningin, pandinig, Panginoon, upang, O Diyos, patuloy na makita po namin
kung sino ka sa aming mga buhay at kung sino kami sa iyong harapan, O God. Salamat po, Ama, pagpalain mo yung lingkod. Dalayan ko na pawang mga salita mo ng katotohanan, mamutawi sa aking mga labi, O Diyos, at patuloy na ikaw po ang maluwalhati. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay. So, tingnan po natin yung unang punto. Wala. Ayaw. Ayan. Exodus. Ayan. So, isinilang at iniligtas ang tagapagligtas. So, makita natin yan sa chapter 2, verses 1 to 10. So, yung verses na 1 to 10 ay tungkol sa mga nangyari nung isinilang si Moises. Meron pong 12 anak na lalaki si Jacob, isa dun si Levi, at sa lahi niya galing si Moises. So, ang tatay niya, Levite, ang napangasawa is Levite din. Ayon po sa Exodus 6:20, sino po rito nakakaalam po ng pangalan po ng tatay at nanay po ni Moises? Meron po ba dito? Ang pangalan po ay Amram, tatay niya, and Jochebed naman ang nanay niya. May nauna pa mga anak bago siya, sina Aaron at Miriam. So later po sila ma-introduce sa story. Ang point sa simula po nito ay i-highlight po niya pure Levite si Moises. So later on, ay magiging mas significant dahil sa lahing yan po manggagaling ang mga priest ng Israel na magsisilbi bilang mga mediators between God and His people. So pinanganak po si Moises, healthy, good-looking baby boy. Sabi nga po, beautiful. Ayon po sa Hebrews 11:23. Not just physically, but he was beautiful in God's sight. Sabi po sa Acts 7:20. So marami pong mag-asawa, kapag lalaking anak, tuwan-tuwa. Pero dahil sa utos ng hari na itapon sa ilog ang mga bagong silang na lalaki, may halong takot at pangamba ang tuwa ng mga magulang po ni Moises. Kaya itinago muna siya ng 3 months. No, pero dahil hindi naman ito maitatago ng matagal, kasi di ba paano mo pipigilan yung pag-iyak nun? So ang ginawa ng nanay niya ay inilagay siya sa isang basket na gawa sa halaman. Na papyrus at pinahira ng alkitran para hindi pasukin ng tubig. Tapos ay iniwanan sa isang talahiban sa may gilid ng Nile River. So makita po yan sa Exodus 3:3. No? So hindi natin alam yung exactly kung ano ang nasa isip ng nanay. Definitely, merong takot na baka kuhanin ng mga Egyptian at itapon sa ilog. Sa ginawa niya siguro ay may pagbabaka sakali na merong magmagandang loob na kuhanin at iligtas ang bata. Maybe, di ba? Basta, ipinaubayan na niya sa Diyos yung anak niya. So grabe ang puso ng isang nanay, no, na gagawin ang lahat para hindi mapahamak ang kanyang anak. Na ang batang ito, sa halip na malunod sa ilog at mamatay, ay nakalagay sa isang basket at inililigtas ng Diyos mula sa kamatayan. Hindi lang isang sanggol ang inililigtas, kundi buong bayang Israel. At hindi lang Israel, kundi buong mundo. So ang plano ng Pharaoh, tulad po ng plano ni Satanas, a murderer from the beginning, ay salungat sa plano ng Diyos. Ang iligtas sa mga kabilang sa kanya mula sa kamatayan. So ito namang kapatid ni Moises, si Miriam, ay nakatanaw sa malayo. At tinitingnan kung ano yung mga susunod na mangyayari. Ito namang anak na babae ng Pharaoh ay bumaba sa ilog para maligo kasama yung mga female servants niya. So, nandiyan 5. Kaya lang magtataka ka, di ba? Ba't doon pa sa ilog eh? Bakit di nila sa bathtub sa palasyo nila? So maybe sacred ang tingin nila sa ilog or baka trip lang niya. Definitely, God's providence is at work here. Walang aksidente o nagkataon lang.
Nakita niya yung basket sa talahiban, na curious kung ano yun, at inutusan ng alalay niya na kuhanin. So pagbukas niya, nagulat siya. May baby umiiyak. Pero sa physical feature pa lang ng bata, alam na niyang anak ito ng Israelita. Ano ang dapat nilang gawin? Sabi ng hari, kapag lalaki, tapon sa ilog, di ba, para malunod. Pusong nanay ang nagibabaw sa anak ng hari. Naawa siya sa baby, kahit mga unbelievers, may konsensya rin pala, no? Bagamat marami ngayon ng mga nanay na pinapatay ang sarili nilang anak sa pamamagitan ng abortion, ang iba naman ipinanganak nga, pero pinabayaan naman sa paglaki. Ito namang si Miriam, naglakas loob siya na lumapit sa prinsesa ng Egypt. May suggestion siya. Sabi diyan sa verse 7, di ba? Itatawag ko po ba kayo ng isang babaeng Hebreyo para mag-alaga ng batang yan para sa inyo? Di ba? Sabi niya, siyempre, kailangan may mag-breastfeed doon sa bata for at least a few months. So sabi ng prinsesa, sige, go. No? So later on, sa story, iba naman. Inuutusan ng Diyos ang hari, let my people go. Pero magmamatigas ang hari, sasabihin niya, no. Pero yung anak niya, ang sabi, go. Maganda pang nangyayari rito. Kaya ang tinawag ni Miriam, syempre yung nanay niya. O, di ba? Sabi ng prinsesa kay Jochebed, kuhanin mo muna ang bata, pakialagaan mo sa akin, tapos suswelduhan kita. Wow, ganda. Good deal na yun, di ba? Nabalik sa kanya yung sarili niya anak, aalagaan pa niya ng ilang buwan o ilang taon, sarili niya anak. At pinangalanan niya siyang Moises. Ang ibig sabihin, iniahon ko siya sa tubig. So walang kamalay-malay ang prinsesa na ang pinangalanan niya sa bata ay magbibigay ng pahiwatig sa kanyang identity. So kung paanong si Moises ay naligtas mula sa kamatayan at naiahon mula sa tubig, after 80 years, siya naman ang mangunguna sa pagliligtas sa Israel. So palabas ng Egypt sa pamamagitan ng pagdaan sa dagat. Pero siyempre po mga kapatid, ang lahat ng ito ay paghahanda sa pagdating ng Panginoong Jesus. So akala ng Mahudyo, nung panahong iyon, ay paglaya sa kapangyarihan ng mga Romano ang kailangan nila. Ang kailangan nila ay ang pagdating ng isang tagapagligtas. So, pinanganak si Jesus, ang anak ng Diyos, sa pamamagitan ng Birheng si Maria, pinangalanan siyang Jesus. Bakit? For He will save His people from their sins. Matthew 1:21. So ang hari noon, si Herodes, ay ipinapatay ang batang lalaki na 2 years old and below sa Bethlehem. Imagine, di ba ang tindi ng hagulgo ng mga magulang sa pagmassacre sa mga bata sa Bethlehem. Pero, iniligtas ng Diyos si Jesus dahil sinabi ng Diyos kay Jose na dalhin muna sa Egypt ang kanyang mag-ina. So, makikita po yan sa Matthew 2:13-18. Hindi hahayaan ng Diyos, mga kapatid, na mamatay ang tagapagligtas na itinakda niya para sa kanyang bayan. So, pangalawa po, pumatay at tinangkang patayin ang tagapagligtas. Nung bata pa si Jesus, Egypt ang naging place of safety niya hanggang mamatay si Herodes. Si Moses naman ay inalagaan sa pinakasentro ng Egypt, sa palasyo mismo ng hari, doon siya lumaki. So sabi nga sa Acts 7:22, tinuruan siya sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya'y naging dakila sa salita at sa gawa. So wala na tayong alam sa mga nangyari sa paglaki niya except isang araw noong 40 years old na siya. Alam niya na ampun siya. Hindi talaga siya Egyptian. Alam niyang Israelita siya. Ilang taon niyang nakikita na ang paghihirap ng mga kababayan niya. So parang wala siyang magawa. So isang araw, hindi na siya nakapagpigil. Ayaw. Hindi na siya nakapagpigil. He went out to his people and looked on their burdens. Alam niyo po, God was preparing him for so many years for this. But he still has to wait for God's time. Pero nandun na yung compassion sa heart niya bilang leader. Pero kailangan pa niya ng patience sa timing ng Diyos. Nakita niya isang Egyptian na binubugbog ang isang Hebreyo at talagang mapapatay na.
Sabi niya, hindi pwedeng wala siyang gagawin. He was one of his people. Kababayan niya, kapatid niya. Ipagtatanggol niya. Tumingin muna siya sa paligid para masigurado na walang makakakita sa gagawin niya. So, anong ginawa niya? So, verse 12, pinatay niya. Pinatay niya ang Egyptian at tinabunan ng buhangin. Yung ibang interpreters po, pinagtatanggol si Moises dito, na yung ginawa daw niya ay act of justice or a form of self-defense. Pero kung titingnan natin, hindi siya ganun kung babasahin natin ang nangyari. So kung nakita niyang ginagawa sa Israelita, ganun ang ginanti niya sa Egyptian. Prince of Egypt siya. Pero may karapatan ba siyang ilagay sa kamay niya ang buhay ng isang tao? Most probably, mga kapatid, he committed murder or unlawful killing. Kasalanan niya, labag sa utos ng Diyos, na later on, sasabihin niya sa Ten Commandments, di ba, na you shall not murder. Pero hindi pa rin matatanggi yung puso po ni Moises para sa mga kababayan niya. So kinabukasan, heto na naman. So dalawang Hebreyo. So, dalawang Hebreyo ang nag-aaway. Nagsusuntukan siguro na makita ni Moises. So nakita ni Moises sino ang nagsimula. Tinanong niya. Sabi niya, bakit mo sinasaktan ng kapwa mo, Hebreyo? Ganon din kasi ang ginawa ng mga Egyptians sa kanila. Pero kung sila-sila rin ang magsasakitan, ano ang pinagkaiba nila sa mga umaapi sa kanila? Nagmamagandang loob lang naman po baga si Moises, namamagitan. Pero minasama ito ng kababayan niya. Sabi sa kanya, who made you a prince and a judge over us? Verse 14. Eventually, ang sagot dyan ay ang Diyos ang nag-appoint kay Moises. Although hindi rin siya paniniwalaan agad ng mga Israelita. Pero at this point sa story po, hindi pa siya tinatawag ng Diyos to lead His people. Wala pa yung calling. Hindi naman pwedeng self-appointed ka lang, di ba? So dugtong pa nung nagtanong sa kanya, papatayin mo rin ba ako? Tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo. So akala ni Moises, secret yung ginawa niya. Yung pala, may nakakita. May nakapagkwento sa iba. So hindi magtatagal, marami na ang makakaalam. Ano nangyari? Natakot po si Moises. Verse 14. Natakot po si Moises. Ayun, nakarating nga ang balita sa hari. Pwede naman siya ipagtanggol kasi part siya ng royal family. Pero hindi eh. Nag-issue ng order to kill Moises. Alam ng Pharaoh na hindi naman talaga Egyptian si Moises. Alam niya na Israelite. Pinagbigyan lang niya marahil yung kanyang prinsesa na umampun kay Moises. Pero alam din niya na ang action ni Moises ay pag-renounce sa kanyang pagiging Egyptian. Kaya ganon. Kasi pinagtanggol niya eh, yung kanyang kapwa. So, meaning, talagang inaalis niya yung pagiging Egyptian niya. So, mahalagang tingnan din po natin sa New Testament para maintindihan natin ang interpretation po ng istoryang ito. So, dahil po sa pananampalataya ng malaki na si Moises ay tumanggi siyang tawaging anak ng prinsesa ng Ehipto. So, mas ginusto niyang makibahagi sa paghihirap na dinaranas ng mga taong sakop ng Diyos kaysa lasapin ang mga panandaliang kaligayahan na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang mas mahalaga ang maalipusta para kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto dahil inaasam niya ang gantimpalang matatanggap niya. So, makikita po yan sa Hebrew 10:24. Mas mahalaga ang maalipusta para kay Kristo. Wala pa si Kristo sa panahon po ni Moises. Of course, as eternal Son of God, di ba? Existing na siya sa simula't simula pa, from eternity past. Pero yung pagdating po ni Jesus, yung pagkakatawang tao ng anak ng Diyos na inaabangan na sa kwentong ito, tungkol kay Moises, nung mula sa langit, bumaba sa lupa ang anak ng Diyos to identify with God's people. Yung mga alipin ng kasalanan na ililigtas niya mula sa kamatayan. He looked on our burdens, He had mercy on us, at sa panahong tinakda ng Diyos, tinupad niya ang kalooban at misyon ng Ama para sa Kanya. Hindi niya inilagay ang sarili niyang kamay ng paghihiganti at paghatol. So hindi po kayang iligtas ni Moises sa mga Israelita sa pagkaalipin sa pamamagitan po ng sarili niyang kamay.
Sabi nga po sa Acts 7:25, he supposed that his brothers would understand that God was giving them salvation by his hand, but they did not understand. Alam ko, nilagay ko yan dyan. Yan. So sa pagdating po ni Jesus, marami rin sa mga kababayan niya ang hindi po naunawaan ang pagdating na ipinadala ng Diyos na tagapagligtas. Kaya mula sa pagsilang sa kanya hanggang sa pagtanda niya, laging may death threat sa buhay niya. Pero hindi siya naparito para pumatay, mga kapatid, kundi siya mismo ang pinatay at inialay ang kanyang buhay para sa atin. Si Kristo po ang natatanging tagapagligtas. Hindi mo kayang ilagay sa iyong mga kamay ang kaligtasan ng sarili mong buhay at ng mga mahal mo sa buhay. Amen po? At pangatlo po, naging dayuhan ang tagapagligtas. So sa pagbubuntis pa lang po kay Moises, nandun na yung danger na haharap siya sa kamatayan, pagsilang pa lang. Pero, iniligtas siya ng Diyos. Sa pagtanda niya, tinutugis pa rin siya para patayin. Pero nakatakas ulit siya at napunta sa Midian. Okay ko na lahat. Sabi nga po sa Acts 7:29 ay siya ay naging exile. Dito rin siya nagkaanak. No, paano 'yun nangyari? Habang nakaupo siya sa may balon, meron pong 7 babae na dumating para mag-igib ng tubig, para painumin ang alagang hayop ng kanilang tatay na ang pangalan ay Ruel, na tinatawag ding Jethro. Pero may dumating na mga shepherd at sila'y pinagtabuyan. So nakita ni Moises ang nangyari, ang ginawa niya ay tinulungan sila, pinagtanggol sila. Di ba? Ang tapang. But not just yung courage niya ang evident dito, kundi yung concern sa mga kababaihan. Sana lahat ng mga lalaki ganun, di ba? At yun, napainom na yung mga alagang hayop nila, dito pa lang makikita na ang karakter ni Moises as Savior and Shepherd of God's people. So nakauwi yung mga babae, nagtaka ang tatay nila bakit napaaga sila. Kinuwento naman nila ang nangyari, an Egyptian, sabi, as out of the hand of the shepherds and even delivered us out of the hand of the shepherds and even drew water for us and watered the flock. Napagkamalan pa siyang Egyptian. Pero malinaw na yung ginawa niya ay parang isang deliverer and shepherd. Dahil doon, pinatawag po siya pinatawag ni Jethro, si Moises. Verse 20. Ayan, nandiyan pala. Okay. At doon na nanirahan sa kanila at napangsawang siya sa mga anak ni Reuel na si Zipporah. Nagkaanak sila at pinangalanan ay Gershom dahil ang sabi niya, ako'y dayuhan sa lupang ito. So tuwing makikita niyo ang kanyang anak, maaalala niya na siya ay isang dayuhan lang. Pansamantala lang. Tulad ng mga Israelites, dayuhan sa Egypt. Pansamantala lang. Pero grabe yung pansamantala, no? 400 years inabot. Parang pansamatagalan na. Bagamat tumagal ng mahigit 400 years, uuwi rin sila sa lupang pangako ng Diyos. At para mangyari yon, God is raising up a Savior, a deliverer, a shepherd for His people. So, sino yon? Diba? So, si Moises yun. In a sense, yes. Pero ultimately, kung si Moises man ang sumulat nitong Exodus chapter 2, ang nais niya po na makita ng mga Israelita, makita nating lahat, nababasa ng kwento, na walang sinumang tao, kahit gaano katapang, kahit gaano kahusay, kahit gaano ka maawain, ay may kakayahang magligtas sa kanyang kapwa. There is only, mga kapatid, one Savior of God's people. Walang iba kundi ang Diyos. And lastly, ang Diyos ang tunay na tagapagligtas na darating. Heto po yung theological high point ng story na to. Hindi tungkol sa kapanganakan ni Moises, hindi tungkol sa ginawa niya pagpatay sa Egyptian, hindi tungkol sa pangingibang bansa niya, hindi tungkol sa pag-asawa niya at pagkakaroon ng anak. Tungkol ito sa ginagawa ng Diyos para ipakita na siya lang ang tagapagligtas ng Israel.
During those many days, the king of Egypt died, and the people of Israel groaned because of this slavery and cried out for help. Their cry for rescue from slavery came up to God, and God heard their groaning, and God remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. God saw the people of Israel, and God knew. So patay na ang hari, meron ng bago, pero hindi pa tapos ang problema nila. Patuloy pa rin ang pag-aalipin sa kanila. Noong panahon na yon, dumaing na sila. Alam nila na kailangan nila ng tulong. So saan ba manggagaling ang tulong na kailangan nila? Sa bagong administrasyon? Hindi. Sa tao? Hindi. Sa hirap ng buhay na nararanasan natin, tinatanong natin kung bakit tinahayaan ng Diyos na mangyari ang mga ito. Dumating ba kayo sa ganun, tinatanong niyo sa sarili, bakit ba nangyari sa akin to, Lord? Diba? Hindi natin alam ang lahat ng sagot, mga kapatid, pero at least, alam natin, base sa kwentong ito, na sa providence ng Panginoon. Hinahayaan niya na dumaan tayo sa matitinding paghihirap para ma-realize natin na kailangan pala natin ng tulong. Higit sa lahat ng tulong niya. Amen po? Natural, dahil sa kasalanan, matigas ang puso natin. Minsan mayabang tayo. Akala natin, we can manage yung ating mga buhay sa sarili natin. Kahit hirap na, sasabihin pa natin, kaya to. Talaga lang ha. Diba? Sabi nga sa Korea, atcha. No? Fighting. Sufferings break our pride, driving us to our knees para magmakaawa sa Diyos. Humingi ng tulong sa Diyos. So wala namang direktang nakasulat sa kwento na humingi sila ng tulong sa Diyos eh. Baka kasi marami sa kanila sa paglipas ng panahon, hindi na kilala ang Diyos o yung ibang mga Diyos na ang sinasamba. Pero yung daing nila, yung cry for rescue, nakarating yun sa Diyos. Ito ang unang appearance ng Diyos sa istorya ng Exodus, mga kapatid. Hindi siya passive. Actively involved siya. Hindi siya watching from a distance. Inaabangan niya kung ano ang mga susunod na mangyayari. So, doon po sa four decisive actions, God suddenly appears on the scene as someone who is not there, but act in His time. So, tingnan po natin. Ang katapatan po ng Diyos. God heard, God remembered, God saw, God knew. At dito po ako magtatapos. Yan. Narinig ng Diyos, no? God heard their groaning. Narinig ng Diyos ang daing ng kanyang bayan. Narinig ng Diyos ang kanyang pagdaing dahil sa kanyang pagkaalipin. So mga kapatid, hindi po bingi ang Diyos. Nakikinig siya. Hindi ibig sabihin, lakasan mo muna ang iyak mo, o kailangan marami ang nagpe-pray bago siya makinig. Hindi tatakpan ng Diyos ang tenga niya sa kahit isa man sa atin na nagpapakumbaba sa pananalangin. Na nandoon po yung ating pong pag-amin, yung ating pong pagsisisi, yung ating pong desire na magbago. Amen po? Na talagang nakita po natin kung ano po yung mga nagawa po nating kasalanan. Siya mismo ang nagsabi, narinig ko ang daing ng mga Israelita. Yan po nilagay ko dyan. Ba't tayo? Paki-flash na nga lang. Ayun. Narinig ko ang pagdaing, ang daing na sa akin ng mga Israelita. So, hindi bingi ang Diyos, nakikinig po siya. Pala natanggal yung conclusion. So, God remembered. Pangalawa po, naalala ng Diyos. And God remembered this covenant with Abraham, Isaac, and with Jacob. Naalala? Buti naman naalala. Akala ko nakalimot ka na eh. Akala ko nalimutan mo ni utang mo eh. Doon po maraming may amnesia. Di ba? Pagka po may utang. So, ganyan na sinasabi natin sa mga tao. Pero sa Diyos, may nakakalimutan ba siya? Sinabi ba niya, ay, oo nga pala, mabuti at pinaalala mo sa akin. Diba?
Pero hindi eh. Ang Diyos, hindi siya nakakalimot. Pwede pa makalimot ang marami sa atin, pero siya, lalo na sa kanyang mga pangako, sabi nga, di ba, siya yung napako na kahit kailan, ang pangako ay hindi napako. Sa tao, mapapako pa ang pangako, pero ang Diyos hindi. Naaalala niya. At lalong hindi niya nakakalimutan ang bawat isa sa atin. Amen po? So, sumunod po, God is all-knowing. Naaalala ng Diyos ang kanyang tipan kina Abraham, Isaac at Jacob upang ilabas ang kanilang mga supling mula sa lupaing ito at ibigay sa kanila ang lupang ipinangako niya. Hindi po kailanman siya magkakaroon ng memory gap o amnesia. To remember, kapag sa Diyos gagamitin yung term, ibig sabihin po ay nagpasya siya na sa mga oras na yun ay gagawin na ang mga dapat gawin to accomplish His redemptive purposes na ayon sa ipinangako niya sa covenant kay Abraham. Covenant language po niya yun. Sabi niya kay Abraham, ngunit paparusahan ko ang bansang aalipin sa kanila at pag alis nila roon ay marami silang kayamanang madadala. Genesis 15:14. So ayan. So tingnan mo yung mga susunod na gagawin ng Diyos. Sabi niya man niya kay Jacob, bago siya pumunta sa Egypt, huwag kang matakot pumunta sa Egypto. Dahil gagawin ko kayong isang kilalang bansa roon. Ako mismo ang kasama mo sa pagpunta sa Egypto at muli kitang ibabalik dito. Sabi niya sa Genesis 46:3 and 4. So kapag tayo, yung sinabi natin nung nakaraan buwan lang, nakalimutan na natin, pero ang Diyos, hindi po siya nakakalimot sa kanyang pangako. Kahit ilang daang taon pa o ilang libong taon pa ang lumipas. Alam pa rin niya kung ano yung pangako niya at naaalala pa rin niya. Amen po? Ang tanong ko, kailan ka huling nangako sa iyong kapwa? Natupad mo na ba yun? So, tinan mo yung katabi mo. Tinan mo yung katabi mo. Tanungin mo. Sabi mo, yung pinangako mo sa akin, paalala ko lang. Hindi mo pa natutupad. Di ba? Minsan merong pero ako po ito ako. Hindi po ako nagbibitaw ng pangako. Gagawin ko kung ano yung magagawa ko. Pero hindi po ako magbibigay ng pangako. Kasi bantad na po ako dyan eh. Sanay po ako ng pinangakuan na laging napako. Kaya tumatak sa isip ko, sabi ko, ako, hindi ko gagawin yun. Magbibitaw ng pangako, pero hindi ko naman pala kayang tuparin. So, pinapakita ko na lang kung ano yung kaya kong gawin. Ganun po. Kasi, masakit po yung mapangakuan, tapos hindi matupad. Pero sabi nga nila, pinangakuan ka na nga, gusto mo tuparin pa. Di ba? Huwag na. At least pinangakuan ka. Di ba? Pangatlo, nakita ng Diyos. So, God saw the people of Israel. Sinabi ng Diyos kay Moises sa susunod na chapter, nakita ko, and thank you, nakita ko ang mga paghihirap nila. Nakikita niya ang mga paghihirap nila. No? Sa chapter 3:7 and 4:31. So nakita ng Diyos ang bayan ng Israel. Nakita niya ang kanilang sakripisyo. Nakita niya ang kanilang pangangailangan. Ang Diyos ay hindi bulag o nalilito. Hindi nagbabaliwala ang Diyos, hindi katulad natin. Hindi niya tatalikuran ng kanyang pangako, hindi tulad natin. Haharapin niya ito. Amen? And pang-apat, alam ng Diyos, and God knew. Siyempre naman, alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari. Hindi lingid sa Diyos ang kalagayan ng kanyang bayan. Pero ito ay tumutukoy sa intimate knowledge na meron ang Diyos sa kanyang bayan. Marami akong kilalang tao, pero iba ang pagkakilala ko sa anak ko. Mas intimate. Ito ay tumutukoy po sa pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga ililigtas. Ang mga Egyptians, undeserving ng pag-ibig ng Diyos. Ang mga Israelita din naman, kahit naman tayo. But God set His heart on them, on us. God made a covenant with Abraham. So tapat po ang Diyos sa kanyang pangako. Makapangyarihan siya at walang makakapigil sa kanya to accomplish His saving will para sa kanya pong mga tinawag.
Siya ang may control po ng lahat. Nasa kamay niya ang kaligtasan ng kanyang bayan. Wala po kay, sino yon? Yung sinasabi niyang hawak niya ang daigdig, ang mundo. Sino yan? Si Kibuloy. Yon. So, hindi po siya. No, ang Diyos po ang may hawak. Kaligtasan ng kanyang bayan. So, bakit po itong verse 23 to 25 ay nandito sa dulo? Bakit kaya hindi sa simula ng chapter 2? Even before the people cried for help, God is already on the move, mga kapatid. Nauna na siya. Palagi siyang nauuna at hindi siya nahuhuli. Minsan sa buhay natin ganun din, hindi lang natin nakikita agad. Kasi sa iba ang focus natin. Marami tayong tinitingnan, may sa kaliwa, may sa kanan. Hindi tayo nakadiretso ng tingin sa Kanya. Kaya akala natin, wala siyang pagkilos. Amen? God is always on time kapag kumilos siya. Yes, prayer is important. Sa pagdaing ng marami sa panalangin, sa paghihintay sa pagdating ng tagapagligtas, tumutugon po ang Diyos. Kumikilos siya sa panahong itinakda niya. Kumbaga, in God's perfect time. Kaya masarap yung pag nananalangin, ayon sa kalooban mo, Panginoon. Alam niyo sinasabi na pray within the will of God? Yung manalangin ka nang ayon sa kalooban ng Diyos. At habang tinitingnan natin kung paano po kumilos ang Diyos o pagligtas ang kanyang bayan mula po sa pagkaalipin sa Exodus, tayo naman po ay magnais po na asahan at lagi pong alalahanin kung paano din po kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay upang iligtas po ang bawat isa sa atin, ang ating pamilya, ang ating bayan mula po sa kasalanan ngayon. Kung ihingi ka ng tulong sa Diyos nang may pananampalataya, diringgin ng Diyos ang iyong paghingi ng tulong. At aalalahanin ng Diyos ang bagong tipan na itinatag sa pamamagitan po ng dugo ng kanyang bugtong na anak. At habang nakikita ng Diyos ang kanyang anak at nalalaman ang halaga sa krus kung saan namatay ang Panginoong Hesus at inialay ang kanyang sarili para sa iyo, para sa akin, para sa atin pong lahat. Sabi po doon sa Lucas chapter 2:25, naghihintay siya sa pagdating ng haring magliligtas sa Israel. So nang ihandog po ni Jesus ang kanyang mga magulang ng kanyang mga magulang sa templo, ayon po sa kautusan, nakita siya ni Simeon. Kinarga ang bata at sinabi, nakita na ng sarili kong mga mata ang tagapagligtas na inihanda ninyo para sa lahat ng tao. So sa taktang panahon, ipinadala po ng Diyos si Kristo bilang tagapagligtas. So tulad po ni Moises, siya ay tunay na tao na katulad natin. He identifies with the sufferings of all humanity. Pero ang kaibahan, mga kapatid, wala siyang kasalanan na tulad ni Moises na mamamatay tao. Si Jesus mismo ay Diyos. Tunay na Diyos. God is our salvation. Si Kristo ang patunay na nakikinig ang Diyos. Hindi lumilimot ang Diyos. Nakikita ng Diyos ang paghihirap natin at kilala't minamahal tayo ng Diyos. Amen po? So how do we respond to this story? So remember the gospel. Hindi ang Diyos ang lumilimot. Tayo ang madalas makalimot. Kaya kailangan balik-balikan natin ang ginawang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So as we read Exodus, remember the gospel. Sa mga dinadaanan mo mga sufferings, araw-araw, so remember the gospel. Be patient in sufferings. At dalayan ko po na kung pwede lang na sandali lang yung pagtitiis mo, yung pagtitiis natin, nung na pwedeng sabihin lang na matatapos din yan agad. Pero ang totoo, magtatagal yan. Pero kung alam mo na merong Diyos na magumagawa, actively involved sa bawat pangyayari sa buhay mo, you will endure. At magiging matyaga ka sa paghihintay na malubos ang kaligtasan natin sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Amen po? Sabi nga po, natandaan ko sabi ni Pastor Danny, kapag yung pagsubok,
patindi ng patindi, ibig sabihin lang nun, malapit nang matapos yun. Kaya kailangan talagang pagtiisan mo. Manalangin ka ng gusto. Humingi ka ng kalakasan sa Diyos. Dahil malapit nang matapos yun. Kailangan panagumpayan. Ang example pa nga niya, kasi parehas kaming singawin dati eh. Ang singaw, di ba, habang tumatagal yan, mas lalong kumikirot ng kumikirot. Pag matinding-matindi na, after nun, saka ka biglang magugulat, ay, bakit wala na yung kirot? So yung pala, papagaling na siya. So ganun lang din, sabi, sa pagsubok ng buhay natin. Totoo naman talaga. No? Kaya kailangan lang ay kumapit po tayo, no? Maging patient po tayo in sufferings. Be ready to be an instrument in the Redeemer's hand. Tulad po ni Moises, na gagawin ang lahat ang dapat gawin para tulungan ang kanyang mga kababayan. So we serve in whatever ministry na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi tayo ang Redeemer. Pero habang gumagawa tayo, nilalagay natin ang ating mga sarili sa mga kamay ng Diyos. So, we can be a fitting instrument para ma-accomplish ang kanyang mga redemptive purposes for His church, sa ating pong church, at sa ating pong mga buhay, at sa bawat ministry na pinagkatiwala po sa atin. At hindi lang po ito para po sa mga lalaki o sa mga super talented sa ministry. Kahit sa ordinaryong profession na meron ka, tulad ng mga midwives sa chapter 1, di ba, na buong tapang na sumuway sa hari. So tulad ng nanay ni Moises na nag-alaga sa kanya, alagaan natin ang mga anak natin. Ipakilala si Kristo sa kanila, ikwento sa kanila ang story of God sa Bible. So ano man po ang kalagayan mo, kahit mahirap pa yan, huwag mong gawing excuse para hindi ka ma-inlove sa ministry of helping other people na makakilala kay Kristo. And lastly, humble yourself in prayer. Pwede naman kumilos ang Diyos na hindi kailangan ng tulong natin. Pero pinili niya na kumilos na nakakabit sa panalangin natin. So as we pray, i-humble po natin ating mga sarili. I-connect natin ating mga sarili sa mga resources of heaven para matugunan po yung mga pangangailangan natin sa araw-araw. Para maligtas sa mga kaibigan natin na unbelievers. Para mabigyan katarungan mga kapatid nating persecuted sa ibang bansa. Para maituwid yung mga baluktot sa gobyerno. Diba? Lalo sa nangyayari ngayon. Hindi naman undas pero ang daming ghost project. Yeah? Para may pagtanggol ang mga inaapi at inaabuso ng ibang tao. At para sa lalo't madaling panahon, ay bumalik na ang Panginoong Jesus as we pray, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Amen po? Sige po, palakpakan po natin ating Panginoon. Sige po, tayo po tayong lahat. And once again, let us worship the Lord. Ating sambahin at nakilain ang ating Diyos sapagkat tunay nga pong napakabuti niya sa ating mga buhay. Tandaan po natin, yung Diyos po noon is the same God na meron po tayo ngayon. Kung paano po siya kumilos noon, ganon din po siya kikilos sa ating po mga buhay ngayon. Hindi po noon nasasaklawan yung haba ng panahon ng pangyayari po na ito sa ating pong kalagayan ngayon. Hallelujah. Kaya't patuloy po tayo na dakilain ang ating Diyos sa ating pong mga buhay. Sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw.
O God. Tunay nga po dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Salamat po, O Diyos, sa iyong kadakilaan, O Father God. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy mo pinaparanas sa amin ang iyong pag-ibig, ang iyong katapatan, ang iyong pagkalinga. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan. Ibig mo'y walang hanggan, walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ka, O Diyos. Yes, O God, tunay nga po dakila ka, Panginoon. Nararapat sa iyo ang pagsamba, ang pagdakila at pagluwahati sa iyong pangalan, sapagkat ikaw ang aming Diyos na buhay, na nararapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ang aming Diyos na kailanman na hindi napako ang mga pangako. Ikaw ang aming Diyos na kailanman ay hindi napawi ang pag-ibig sa kanyang mga anak. Ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi nakinig sa mga panalangin ng kanyang mga anak. Ikaw ang Diyos na mapagmahal. Ikaw ang Diyos na kumakalinga. Ikaw ang Diyos na sa amin ay nagpoprotekta. Salamat, Panginoon. Salamat, O God, sapagkat parati ay pinaparanas mo sa amin ang iyong pag-ibig. Parati ay pinaparanas mo sa amin ang iyong kalapitan, O Diyos. Bagamat marami kami pagkukulang, bagamat marami kami, Panginoon, paulit-ulit na nagagawang kasalanan, O Diyos. But as we humbly bow before your throne, Lord God, patuloy na pinaparanas mo sa amin ang kapatawaran, O Diyos. Sapagkat Diyos kang mahabagin. Minamahal mo ang iyong mga anak. Minamahal mo ang mga tinawag mo. Ikaw ang Diyos nila Abraham noon. At ikaw ang Diyos namin ngayon, na buhay, na nararapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Ama, sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa katugunan, O Diyos, ng aming mga panalangin. Salamat, Panginoon, sa katuparan ng iyong mga pangako sa aming mga buhay. Hindi man ngayon, Panginoon, naniniwala kami, O Diyos, na darating ang panahon in your perfect time, Father God,
marakamtam namin at mapapasakamay namin, Panginoon, ang iyong mga pangako, O Diyos. Salamat po, Ama. Muli, Panginoon, we bring back all the glory, the honor, power, and praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sige po, habang pine-prepare po yung questions na i-discuss natin sa groupings, pwede po ba tayo magpunta sa ating mga group mates? Oh! Sige po, punta po muna tayo sa mga group mates natin. Ipa-flash po yung questions. Kaya niyo daw po ba yun? Sige po, punta po kayo sa mga groupings natin. Tuwing first Sunday lang po tayo walang grouping since meron po ngayon. As much as possible po, 2 to 3 members lang po kada leader. So, sige po. Questions? Sige po, tayo pong lahat ay pumunta sa ating mga groupings. Yung pong mga ka-group na po natin talaga para familiar na po tayo. Meron po ba tayong mga bagong dating at ilalagay po natin sila sa groups? Yes po. Hati kayo 2 to 3 members po per group. Ate Mona, meron ka? Pakipicturean na po ng mga leaders yung questions, please. At magpa-flash po tayo ng timer. Yung mga kabataang lalaki, paghatian nyo yan, si Baron tsaka si Sammy. Hati-hati. Youth na lalaki. Sige, hati kayo, hati. Ay, picturean na po yung questions. Napicturean na po yung questions. Magpa-flash na po tayong timer.
Amen. Kung tayo po'y tapos na po, mag-end po tayo sa prayer. Amen. Sige, kung tayo po'y tapos na, makakabalik na po tayo sa ating mga upuan. Thank you po. Tinatawagan ko po si Sister Presi para sa ating giving exhortation. Teka lang. Na-bless po ba tayo? Dadako po tayo sa sa pagbibigay sa Malakay 3:10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Dito po kasi 10% lang po ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Ang lahat naman po ng meron tayo, sa Kanya po lahat yon. Sa Kanya nanggagaling yung ating hanap buhay, yung ating lakas. Sa Kanya po lahat nanggagaling. Kaya yung pong 10%, maliit lang po iyon. Kung tayo po ba ay magbibigay ay iniintay po natin blessing. Yun pong blessing na yon, yung halimbawa nagbigay po tayo, ay bukas i-bless ako ni Lord. Hindi po ganon. Ihintayin po natin kung ano yung tamang pagbibigay sa atin. Yun po kasing blessing, marami pong blessing. Yun pong hindi tayo magkasakit, hindi po tayo, yun po ay blessing na sa atin po. At yun pong, at saka po yung ating ibinibigay, pangangailangan din po ng church. Yun, marami pong pangangailangan ang ating church sa pambayad po ng kuryente. Yung pong ating ay malaki po ang pangangailangan ng ating church. At yun din pong pagbibigay,
maging tapat po tayo dahil ang sabi po niya, kung tayo po ay nagiging tapat, subukin ninyo ako kung sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibubuhos niya ang pagpapala sa atin. Tandaan po natin na kung tayo po ay magiging tapat sa Panginoon, ay andun po talaga ang blessing. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa umagang ito na patuloy kami ay pinupuri ka namin Panginoon, pinasasalamatan ka namin. Sa aming pagbibigay Panginoon ay bukas palad Panginoon ang aming puso, O God, na magbigay sa iyo at ang aming kaloob, Panginoon, ito ay magamit sa iyong tahanan, Panginoon, at sa paghayo, Panginoon. Patuloy na ikaw, O Diyos, ang magpala sa bawat isa na magbibigay, O Lord God. At ganon din, Panginoon, ang hindi mga makakapagbigay, bigyan mo sila, Panginoon, ng hanap buhay upang sila, Panginoon, ay sa susunod na linggo sila ay makapagbigay din, Panginoon. Salamat, O God. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po ulit sa ating lahat. We acknowledge the brethren from US who are currently watching our service with us today. Thank you for being with us online po and God bless us all. At saka ina-acknowledge din po namin yung bagong panganak natin na si Teacher EJ kasama ang kanyang poging-poging baby. Taas mo daw dito yung baby na yan. Asan ba? Ayun! Taas. Ayan, we declare blessings, walang sakit, talino, at pagpapalang nagmumula sa Panginoon. Amen? Amen. Yan. Sige po, ngayon po ay second Sunday of the month. Tinatawagan po namin ang ating mga cute na mga bata dito sa harap dahil tayo po ay may prayer for the children. Lahat po ng bata, pati po yung mga bata sa labas at mga teenagers, bata pa kayo. Andito na po ba lahat ng mga bata? Okay po. Kids, ready? 1, 2, 3, go! Louder! Okay, may I ask you to arise, please? Can we extend our hands to release the blessing to them? Let's pray for them. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga batang ito. Ikaw din may sabi sa iyong banal na kasulatan, unless we become like this little one, we will never inherit the kingdom of heaven.
Ibig sabihin na these children are innocent into sin. They are ignorant sa kasalanan, Panginoon. Salamat po sa buhay ng mga batang ito. Dalangin namin na preserve their lives, protect them from harm, from destruction, that they will become great and mighty in the land of the living, that they will be the head and not the tail, above only, not beneath, the top and not the bottom, the leader and not the follower, the lender and not the borrower. Salamat po, Panginoon. Dalangin namin na that they will become the captains of the industry someday in their lives, that they will be known for their greatness, not because of them, but because of you who lives in them. Salamat po, Panginoon. Dalangin namin na gabayan niyo sila sa lahat at pagpalain lahat ng pagpapatungan ng mga kamay at maging mabuti silang mamamayan ng bansang Pilipinas. Salamat po, Panginoon, at nanalangin kami na someday they will become all children, like a children of the living God, they'll become all servants of the living God. Salamat po, bless them abundantly and that they will receive favor upon favor sa kanilang buhay. Ito ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus na yung pagligtas. Amen, amen, amen. Yung mga magulang po ng mga batang to, wag po muna tayong uuwi after service at may 15-minute practice lang po kasama sila. Natawagan ko po ulit si Pastor Boy para sa ating benediction. Si Pastor Tina po pala. Pakilagay nga yung power of declaration. Pakilagay. Ayan. So tayo po lahat, let's all stand para po sa ating closing prayer. So, mag-declare po tayo. This is powerful. Okay po. I am a child of God, redeemed by the blood of Jesus. Because of Jesus, I am going to heaven. Because of Jesus, I can do everything. In my life, I will serve millions of people. I will evangelize thousands of people. I can do it. I want to do it. I will do it. Something good is going to happen to me today. In Jesus' name, I proclaim, God does everything. God does everything. God does everything. Amen. 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 Taas po natin dalawang kamay para sa Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace now and forever. In the mighty name of Jesus our Lord, ang lahat ay magsabi ng Amen. Ang pagpapala niyang Diyos, tagapin nating lahat. God bless you. Shalom. Na-bless po ba tayong lahat? Ito na ang hinihintay na maranasan kang tunay. Sigaw ng puso at damdamin, ikaw ay purihin dahil walang iba. Dahil walang iba. Dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Tara! Na 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 na. Nagliliyab ang iyong
presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw malaya na. Nagliliyab, 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 nagliliyab. Ito na ang hinihintay, na maranasan kang tunay. Sigaw ng puso at damdamin, ikaw ay purihin dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Tara! Na 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 na, 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 na 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 na. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw malaya na. Nagliliyab, 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 nagliliyab. Jesus! 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 Dahil walang Iba, dahil walang iba, dahil walang iba. halina tayo'y magpuri sa Kanya. Dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Tara! Na 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 na, 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 na 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 na. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw malaya na. Nagliliyab, 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 nagliliyab. Bago po tayo umuwi, tayo po ay magkamayan at kumanta ng mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, mapupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Hey, hey! Mahal na Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal
mahal kita, Panginoon. God bless you all. See you next Sunday. Children. Yung mga bata daw po may practice ng ngayon, ilang minutes? 15 minutes lang daw po. Thank you. 15.